Dahil on board na si Senator Sani Angara bilang bagong Secretary ng Department of Education, may trabaho na agad dito ka-coffee. And I think hindi na kailangan i-remind dito si Senator Sani Angara. At alam mo kung ano yung trabaho na yan? Yung budget na ni-request. Usaping pera na naman tayo ka-coffee. Yung budget na ni-request, si Sara Duterte pa rin kasi nag-request nito eh. Para sa 2025, pinapascrutinize, pinapasilip itong budget na yan. Ano-ano na naman ang mga hihingiin na naman ng DepEd. Do pwede pa mabago yan ka-coffee. During sa budget hearing, ma-adjust pa yan. Pero tama to. Tama itong reminder. Actually, reminder lang yan. For sure, with due diligence, i-review naman talaga yan ni Senator Sani Angara o the Secretary Sani Angara. So, nag-remind ka-coffee si Congressman Zaldico, mangpayo niya kay Angara, scrutinize itong 2025 DepEd budget. Kasi hinanda itong budget na yan ka-coffee. Maaga pa lang eh. June, March, May, June, yan, piniprepare na yung budget na yan. May deadline kasi si DBM dyan. Diba? Itong budget na ito na pinasa ng DepEd, si Sara Duterte pa nakaupo dyan para i-implement yan sa 2025. Since si Sara Duterte pa nakaupo dyan, importante i-review kasi dito sumasabit ang DepEd eh, sa budget eh. Dito nasisira ang imahe ng DepEd dahil kay Inday, dahil dyan sa hinihingi nila mga budget na unnecessary para sa kanilang operasyon, like yung confidential funds, etc. Which was naging controversial sa last budget season. No? So ito ang advice, a reminder ni Zaldico kay Senator Sani Angara, i-review, scrutinize yung budget na yan ng DepEd. Sa husay, to give you an information, no? Si Sani Angara, isa din sa forte niya ay finance. Diba? Pag-handle ng finances. Ekonomista to ka-coffee. So, kumbaga, basic lang sa kanya yan. Pero, syempre, tignan natin kung paano mag-work. House Committee on Appropriations Chairperson and ako Bicol Party List Representative Elizalde Co has expressed confidence in Senator Sani Angara's ability to lead the Department of Education. Parang wala nang mas gagaling pa eh kay Sani Angara eh. We believe Secretary Angara is a good fit for the Department of Education considering the wealth of expertise, credentials, and perspectives being brought to DepEd, sabi ni Co. This early, we advise the Secretary to scrutinize, busisiin, itong hinandang budget po ng Department of Education under the leadership of Sara Duterte and to make sure that budget directly solves the quality crisis in our country's public K-12 schools, sabi ni Zaldico. Exactly. Kasi, request ka ng request sa budget. Pero yung budget na yan, matugunan niya ba yung mababa nating score sa PISA? Mababang comprehension ng mga bata, mababang critical thinking skills ng mga bata. Di ba hindi? Eh baka napupunta sa confidential funds o kung saan mga bagay-bagay o dumami yung security personnel, etc. etc. Lumaki yung budget, hindi nasolve ang problema. So yun lang naman ang advice ni Zaldico dyan. Busisiin, make sure na yung budget na hihingi makatulong doon sa pangarap natin na mapaganda yung sektor ng edukasyon. Co also urged Angara to be immediately visible to the students, teachers, and parents. Not this time, no? Hindi pa naman. Siyempre, nanganganay pa rin naman yan. In the first place, hanggang July 19 pa si Sara Duterte dyan. And officially, magti-take effect yung duties ni Angara dyan, July 19, no? And ang pasukan ay July 29. So, preparation, planning, siyempre, mga transition. Nasa, transition phase pa yan ka-coffee. Medyo mahaba-haba yan. And mga nganay ko pa rin dyan, yung tinatawag natin, birthing pain. Siyempre, may encounter pa niya. Pero okay din naman, good advice din naman ito, na maging visible, pero not this time, no? Dahil July 29 pa naman ang pasukan. Please, quickly land on your feet and immediately get your bearings at DepEd. Make your mark, consult the teachers and parents, make enrollment and school opening smooth. The sooner you take hold of the DepEd reins, the better, sabi ni Ko. Ako agree. Maganda yung suggestion ito. Reminder lang naman ito ka-coffee. For sure, alam na ni Sani Angara yan. Meanwhile, House Deputy Minority Leader and bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera also expressed her strong support for the appointment. Alam mo itong si Ma'am Bernadette Herrera, kilala niyo ito ng BH ka-coffee. Naging classmate ko yan sa isang seminar. Si Ma'am Bernadette. Andiyan pa ba siya? Tagal niya na din Nasa Congress pa rin siya. Nagpahayag din po siya ng kanyang suporta sa appointment ni Angara. His extensive experience in education policy and his dedication to the advancement of our educational system make him the perfect fit for the crucial role, Herrera said. Actually, mahirap kasi ang papel talaga dyan sa DepEd, tapos maglagay ka dyan ng hindi eksperto.
Diba? Yung mga hihirapan talaga tayo dyan. So, kaya nahirapan si Inday Sara Duterte dyan. Kasi, hindi yung, it's not the best agency na dapat kalagyan niya sana. Kaya nahirapan siya dyan. So, to that point, halos wala siyang sagawa dyan. Sana doon na lang siya sa mga light na, light agencies na hindi ganoon ka-complicated yung mga functions Pero pinili ang DepEd, the highest fund, laki ng budget. Senator Angara's proven track record in legislative work, especially his advocacy for educational reforms, positions him well to lead the DepEd. His commitment to improving the quality of education and supporting our teachers will be invaluable as we work to address the impact of COVID-19 pandemic on our schools. Actually, oo nga medyo mabigat-bigat na trabaho ito kay Sani Angara dahil opening of classes. At least meron pa siyang 27 days. Ayan. May 27 days pa ka-coffee si secretary, nalilito tuloy tayo. Ano ba i-address natin sa kanya? Secretary o senator? Si Secretary Sani Angara may 27 days pa siya para mag-prepare sa opening ng classes, no? Which is good good signs. Sabi nga nila sunny days. Sunny days are coming to DepEd, no, under the new leadership. So anyway, hintay na lang tayo dito ka-copy kung anong mangyayari dyan. O siya, anong say niyo dyan? I-comment ang inyong opinion reaction dyan sa ating comment section. Nako, kapag si Haribo ang secretary ng DepEd ay puro pagmamarites ang matututunan ng mga students and teachers. Exactly. Teodora Gamit. Huwag naman siya. Huwag naman siya, please. Di ba? Imelda Angeles, under former President Ferdinand Edrelin Marcos DepEd Secdad, ni Senator Angara, ngayon naman mga anak, repeating history, Imelda Angeles. And sa DAR din, ka-coffee, gano'n din, Department of Agrarian Reform. Yung mga parents nila, magkakasama noon. And ngayon, ang secretary natin sa DAR, no, gano'n din, tatay niya, no, malaki rin yung impact sa agrarian reform. Kay Pao Visconde Ortega, good evening ka-coffee. Anti-constitutional change, anti-federal parliamentary system, anti-100% open FDI ekonomiya, pro-corn beef of China, wag iboto mga politiko sa 2025 at 2028. Exactly. Violeta Madarang Vlog, kailangan hanapin kung saan dinala ni Sara ang 125 billion. 125 billion. Laki naman, no? Hindi mo gano'ng kalaki siguro. Wala na yan si Balimbing, Butanding, sabi ni Gary Pilay. Oo, wala na. Sa administrasyon ni PBBM, hindi na makapwesto dyan si Harry Roque. Hindi na siya makasingit dyan. Hintay na lang siya ng next administration. 2028, kung makalusot sila, kung baka nanalo si Inday Sara Duterte, yan, makapwesto si Harry Roque. Pero under this term ni PBBM, makapwesto si Harry Roque. Impossible. Ay, nakikinig ang kaibigan natin na nandiyan sa Tarlac. Ayan, enjoying her stay dyan po sa Tarlac. Yan, happy viewing po sa inyo. Hoping na magandang inyong stay dyan. Welcome to the Philippines. Yung mga balikbayan natin kaibigan, umuwi dito sa Pilipinas. It's nice seeing you na nakikinig sa ating live stream. Okay, enjoy lang dyan. Alicia Ranz, congratulations Secretary Angara. God bless you and be safe always. Maraming umaasa ka-coffee. Maraming umaasa sa bagong leadership dyan sa Department of Education. So, hintay-hintay na lang tayo. Anyway, sige, kung nasa Facebook po kayo, please like and comment ka-coffee. Like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo, please click lang po yung subscribe at hit lang po yung notification icon para updated kayo sa ating topic. So, Ma'am Rebecca, shoutout daw po kayo sa inyo mula kay Ma'am Carclay. Ay, ka-coffee ha! Again, remind ko kayo ka-coffee. Please, tulungan natin si Ma'am Carclaya. Maparami pa ang viewers ni Ma'am Carclaya. Dumarami na ang viewers ni Ma'am Carclaya. At interesting yung mga topics na dinidiscuss. Guys, tulungan natin si Ma'am Carclaya. Yakapin din po natin yung kanyang channel, no? Kung after this live stream, punta po tayo sa Facebook, sa YouTube ka-coffee, YouTube channel ni Ma'am Carclaya. Yan, search nyo lang po Carclaya. Yan, nakapin po yan, kay Ma'am Carclaya. Very, very, very solid supporter din po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. And ganda ng mga discussions lagi dyan. O sige ka-coffee, make sure naka-follow po kayo ha. Please like and follow and subscribe na rin po kayo. Kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next and last topic ka-coffee for tonight.